Ito po ang Honda CB150X. Isa po itong adventure bike na gawa ng Honda. Dati kapag sinabing adventure bike, ang maiisip agad natin ay big bike. Kaya po hindi lahat ng may gusto ng adventure bike ay kaya magkaroon nito. Pero dito sa motor na to mga pare ko, maniwala kayo at sa hindi, ay 150cc lang to. Nang sa ganun, ay mas abot kami na ng mga pare ko natin ang magkaroon ng isang adventure bike. Tara mga pare ko at alamin natin kung ano ba yung mai-offer sa atin ng Honda CB150X. Itong motor na to ang maire-recommend ko sa inyo mga pare ko kung mahilig kayo mag long ride, ayan mga adventures. Kasi minsan sa mga long ride natin, meron talaga tayong mga madadaanan na kalsada na medyo alanganin. Minsan malulubak tayo ng malalim, tapos babagal yung pacing natin dahil medyo sira-sira yung kalsada. Pero dito sa motor na to mga pare ko, yung mga lubak na yun ay basic lang dito. Na-try ko na rin po ito idaan sa mga lubak. Yung dating nagmamabagal ako, pero dito sa CB150X mga pare ko ay dire-diretso lang po yung biyahe ko. At hindi po siya ganung katagtag. Isa po yun sa advantage ng Honda CB150X. Pero bago natin pag-usapan pa ng mahaba itong kanyang suspension, ay unahin muna natin yung kanyang engine kung ano ba yung mai-offer sa atin ito. So meron po itong 4-stroke, 4 valves, dual overhead cam at liquid cooled. Meron po itong total of 149cc at 6-speed manual transmission. Ang maganda kasi dito sa makina niya mga pare ko, naka-dual overhead cam. Kapag mga ganitong specification kasi ng engine, high revving itong mga ganitong makina. Kaya kahit adventure bike po ito mga pare ko, mataas talaga yung top speed nito. Ako kasi, 75 kilos po ako at top speed ko po itong motor na to, nakuha ko po ang 130 km per hour. So kahit medyo malaki yung body build niya, malapat yung gulong niya, kaya niya ma-reach yung ganitong top speed. Pero depende pa ito mga pare ko sa bigat nyo. So kung mas magaan kayo, mas mataas pa po dito yung makukuha nyo. Yung makina kasi nito, kaya nito magbato ng 11.5 kilowatts at 9,000 RPM. At yung maximum torque na 13.8 Nm at 7,000 RPM. Kaya ramdam na ramdam nyo talaga yung arangkada at yung dulo dito sa CB150X. Sa starter naman po, electric starter po siya. Tinanggal na po nila dito yung kickstarter. Kasi kung matatandaan natin yung CB150R na naked version din ng Honda, ay may kickstarter pa yun. Pero dito mga pare ko is wala na. Pero hindi naman ganun ka big deal sa mga manual mga pare ko, kasi yung mga gitong manual, kahit malobat ito, mapapa-under nyo pa rin siya. Yung term nga dito sa atin ay yung kakadyutin yung makina. Sa seat height po mga pare ko, meron po itong 817mm. So para sa 5'6" ang height, medyo tingkayad po ako dito at medyo may kataasan talaga yung upuan niya. Actually, kung titingnan nyo talaga itong motor na to na walang nakasakay, medyo mataas talaga siya tingnan. Medyo bumababa lang yung seat height niya kapag sumakay na yung rider, kaya ako, medyo naabot ko na yung sahig. So kung mas mababa pa po kayo sa akin, medyo mas titingkayad pa kayo ng konti. Meron po itong ground clearance na 181mm. So napakataas po ng kanyang ground clearance. Ako naidaan ko na ito sa matataas na humps pero never kong na-experience na sumabit po yung ilalim ng makina. Ganun pong kaganda yung ground clearance nito. Tapos yung kanyang fuel tank, meron po tayong 12 liters. Napaka-ideal po sa mga long ride. Kapag mas malaki po kasi tank, syempre, mas madalang po tayo bibisita sa mga gasoline station. Iwas abala, mas dire-diretso tayo sa biyahe natin. At yung kanyang makina po ay naka-fuel injected po ito. Kaya sa 12 liters na yun, napakatagal po nito ubusin. Sobrang tipid po ng makina nitong CB150X. Kaya kung ako tatanungin yung mga pare ko, napaka-kompleto recados na nitong CB150X. Komportable sakyan, napakaganda ng suspension, napakalaki ng kanyang tangke. Ideal talaga to sa mga mahilig mag long ride. Guys, ito yung panel ng CB150X. Ito yung kanyang handlebar. Napakahaba po niyan. Kaya kapag nililiko-liko natin, talagang napakalambot. Sobrang sarap i-drive nitong motor na to, grabe. Na-try ko na to yung long ride, mas less talaga yung awit dito. Tapos ito yung kanyang susian. Medyo malalim lang talaga yung susian niya. Unlike sa iba, andito or parang andito lang, accessible. Pero ito, nakalubog dito. Pag una nyo siyang gagamitin, parang medyo mahirapan kayo gumanong-ganon. Pero kapag katagalan din, nasanay na rin ako. Tapos yung kanyang instrument panel, ito, napakaganda. Pag in-open mo yan, may ganyang animation. Tapos yan, nakita natin meron tayong gear indicator dito, speedometer, meron tayong fuel gauge, odometer, may orasan tayo, yung orasan na yan, hindi yan nawawala dyan, kumbaga andyan na yan. Tapos meron tayong tachometer dito. Pag babaguhin po natin yung info dito, ito lang nababago dyan pipindutin lang natin to. Ayan, may trip A, may trip B. Meron din po tayo ditong on-time na fuel consumption, kung ilan yung kilometer per liter natin kapag tumatakbo tayo. Tapos pag pinindot ulit natin, makita natin average fuel consumption. So sa may trip A ko, meron akong 42.4 km per liter. Sa trip B, ganun din. So maganda dito, meron kayong trip A, trip B, magkahiwalay sila ng kanyang fuel consumption. Yung record niya, napakaganda. Kapag pinandar naman natin siya, ayan, ma-under na yung kanyang tachometer. Rev natin.
Tapos kapag nag-gear 1 tayo, may lalabas niya naman. Ayan o, gear 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanggang 6 speed po kasi to. So dito naman po sa mga handle switch, meron po tayo ditong signal light. Andito po yung kanyang busina, high beam and low beam. Ang maganda pa dito, meron tayong passing light. Dito naman po sa kanan, ang nakalagay lang po dito na switch is starter lang siya. Dito naman po sa mga lever, ito po siya, wala siyang coating na black. Talagang alloy siya dito. Tapos hindi siya adjustable. Pero napakalambot siya bigay na. Sa kabila, ganun din po. Hindi rin po siya adjustable. Tapos ito yung kanyang brake master. Dito naman sa kanyang handle, talagang Honda talaga mararamdaman nyo talaga yung quality. Tapos ito yung kanyang bar end. Parang bakal siya. Maganda yung side mirror niya, kita-kita nyo talaga yung sa likod. Pero kung ako dito, parang hindi ko na siya papalitan kasi yung ganitong side mirror, parang bagay na bagay dito sa kanyang adventure style na Honda CB150X. Tapos napakalaki ng tangke nito, 12 liters po siya. Dagdag ko rin pala mga pare na makikita natin dito yung kanyang Showa suspension. Parang pinaka-flex talaga dito. Oy, naka-Showa tong motor na to. Upside down fork, tapos naka-Showa pa. Sa kanyang susi naman, andito lang tayo sa normal side, wala siyang mga buttons or parang mga answer box system. Plain na susi talaga siya. Tapos meron din tayong shutter key dyan. Dito po sa ating headlight, LED po yan. Dito naman po sa signal light, naka-LED din po tayo dyan. Kaya napakalakas talaga nito. Ito kahit tirik ang araw, kitang-kita nyo talaga yung signal light. Tapos matagal pa yung lifespan kasi naka-LED po tayo dyan. Dito naman po sa tail light, LED din po ito. Tapos yung signal light yan, naka-LED rin. So itong motor na to mga pare ko is all LED po siya. Dito sa front brake, meron po tayong dual piston caliper. Tapos napakalaki po ng kanyang disc. Tapos mapapansin natin dito, meron siyang design dito, naka-wave disc siya. Tapos nakadagdag angas dito yung kanyang upside down fork. Bagay na bagay sa body color, combination ng black tapos gold. Tapos naglagay sila dito ng lining na gold na sticker para tumerno dito sa kanyang suspension. Dito naman po sa likod na preno, naka single piston caliper tayo. Tapos medyo maliit yung kanyang disc, which is normal lang sa mga motor talaga. Tapos yung kanyang design, meron ding wave dyan. Nakadagdag angas din dito. Tapos yung kanyang swing arm, ito po siya. Hindi siya yung tipong parang mga alloy type. Ito parang normal side lang yung kanyang swing arm. Ang maganda pa dito sa CB150X meron siyang center stand. Iba kasi wala ng center stand, pero dito may center stand pa rin. Tulad nito, naipapark natin siya na ganyan. Kasi kapag nag-long ride tayo, kapag napagod tayo, pwede tayo umupo dyan, pahinga tayo ng konti. Unlike kapag side stand, medyo nakakakaba kapag sasakay tayo ng motor tapos magpapahinga tayo. Pero dito, secure talaga to. Basta secure lang din yung pinakalapag. Guys, ito naman yung kanyang busina. Andito siya nakapwesto. Parang para sa akin ang awkward ng pwesto niya. Dapat sana kung para sa akin lang, nilagay na ito sa loob para hindi siya nakahambalang dito. Parang dito sa peso nito, parang nakalimutan nila maglagay ng mount dito sa loob. Kaya dito na lang nila nilagay sa labas. Yun lang para sa akin. Dapat ito pinasok na sa loob. Ang nagustuhan ko pa dito na meron siyang ganito. Para if ever na dadaan tayo sa mga putikan, kahit pa paano, hindi mapupunta yung lahat ng putik dito sa makina. Sasanggahin niya dito. So para sa akin, napakalaking tulong nito. Tsaka yung mga maliliit na bato, yung mga galing dito sa gulong, tatama dito, hindi na didirekta dun sa makina. Tsaka rin siya, dagdag forma din dito sa motor kapag meron dito pang ilalim na ganyan. Sa mga gulong po, meron po itong cast aluminum wheel. At yung size po ng gulong sa unahan, meron po tayong 100 by 80 size 17. Tubeless po yan. Sa likod naman po ay 130 by 70 size 17 po at tubeless din po yan. Yung lapad ng gulong niya mga pare kay tumerno dito sa lapad din ng katawan. Kaya ang datingan nito napaka-brusco talaga. Tapos ang maganda pa dito sa mga tubeless, hindi basta-basta po nabubutas yung mga gulong natin kapag gagamitin natin sa long ride. At saka kung mabutasan man, hindi na natin kailangan na magpatapal pa sa mga vulcanizing shop. Kahit may baon na lang po tayo yung mga nabibili sa mga Shopee na pantapal sa gulong. Tapos mas maganda magdala po kayo ng mga ganitong tire inflator para iwas abala po kapag nabutasan kayo ng gulong sa biyahe. Dito naman po sa may kanyang underseat compartment, bali yung susian po ay andyan din po sa may gilid. Kapag i-open nyo po siya, yan lang po yung mga mailalagay nyo para mga papel-papel lang dito sa mga motor nyo. Hindi kayo makakapaglagay ng mga malalaking bagay. Pero okay lang yan kahit pa paano mailalagay nyo naman yung mga papeles ng motor nyo. Hindi na masyado hassle kapag ilalagay nyo pa sa mga wallet nyo. Sa kanyang upuan naman mga pare ko, okay naman siya upuan lalo na sa may angkasan. Hindi masyado dumadaos-dos yung angkas natin kapag naglo-long ride tayo kasi meron siyang parang pinakatumbok yan. Dito naman po sa may driver, yung
comfort po ay sakto lang po. Kung ako tatanungin, parang mas maganda po upuan yung MT-15 ko kaysa dito. Kasi yung MT-15 ko medyo malapad yung upuan. Ito pong upuan ito sa may driver side, medyo payat po, kaya kapag nag long ride kayo, medyo mangangawit kayo ng konti, pero masasanay din naman kayo. Pero kung galing nga kayo sa mga upuan na medyo malalapad, maninibago po kayo dito. Tapos yung kanyang foot peg sa may driver, mga pare kayo, no, gumagalaw-galaw siya ng ganyan para if ever na magbanking kayo, tas tumama yung foot peg nyo, magpo-fold lang siya ng ganyan. Tapos ito naman po yung foot peg sa may angkasan nyo. All aluminum po yan, mga pare ko Ang maganda doon hindi siya kinakalawang. Tapos mas maporma talaga siya compare kapag yung mga bakal lang na inilalagay dyan. Ito naman po yung kanyang tambucho, no. Napansin ko yung mga tambucho na ginamit po dito, medyo hawig sa mga tambucho ng Honda Click. Tapos yung kanyang elbow, meron po tayo dyang resonator. Dito po sa may bandang tangke, mapapansin po natin, parang may dalawang hawakan siya dyan. Ang maganda kasi dyan, mga pare, kapag meron kayong tank bag, pwede nyo itali dyan yan. So kahit pa paano may malalagyan po kayo ng mga gamit nyo. Ito namang windshield niya, mga pare ko, hindi siya adjustable, nakafix lang siya dyan. Pero kahit hindi siya adjustable, mga pare, nagagawa pa rin yung trabaho niyan. Na kapag nag long ride po tayo, yung hangin hindi po directly tumatama sa katawan natin. Kaya mas nakakadagdag komportable sa mga long rides natin. Ito naman po yung kanyang shock sa likod, naka Pro Link rear suspension po yan. Tapos yung harap po naka upside down fork po tayo. Napakaganda po talaga i-drive nitong motor na to. Sobrang ganda po ng suspension. Ibang iba po yung ganda ng play ng suspension nito compare po sa mga existing na 150cc na mga motor ngayon. At sa lahat po ng 150cc na nagamit ko, ito po yung pinakamasarap sakyan. Although nasabi ko po kanina na yung upuan niya medyo mapayat, pero bukod doon wala na po akong maipintas dito sa motor na to. Nagamit ko po ito hanggang sa Dingalan Aurora at sobrang na-enjoy ko talaga yung biyahe gamit itong Honda CB150X. Kaya kung naghahanap kayo, mga pare ko, ng magandang suspension ng isang motor, ito na po yun. At kung ganun po yung hinahanap nyo, hindi po ako magdadalawang isip na i-recommenda po sa inyo ang CB150X. Dahil isa po sa strength nitong motor na to yung kanyang suspension. Dagdagan nyo pa po ng napakagandang riding posture. Upright position po tayo dito. Tapos yung lower body natin, napaka-komportable din. Kaya biruin nyo, mga pare ko, napakaganda ng suspension, upright position, maganda yung lower body position natin. Talagang napaka-ideal ito sa mga long ride, sa mga endurance, or kung gusto nyo mag-Philippine loop. 100% mga pare ko, ito yung maire-recommend ako sa inyo na motor. Ang maganda pa dito, hindi siya awkward lagyan ng mga side pannier tsaka mga top box. Kumbaga yung mga ganung box bagay na bagay talaga dito sa motor na to. Kasi 'di ba, may mga motor na kapag nilagyan mo na ng top box, medyo pangit na tingnan, parang hindi bagay. Pero dito sa motor na to, bagay na bagay, mga pare ko. Adventure ang datingan talaga. So yun, mga pare ko, ngayon test drive naman natin itong CB150X. So bibigyan ko kayo ng feedback dito sa riding posture niya tsaka sa engine response, kung ano ba yung pakiramdam dito sa motor na to. So umpisa muna tayo sa kanyang engine. Try natin dito biritin. Oh, okay. Okay din pala siya banking, corner. Kahit medyo mataas siya, parang hindi siya nakakailang. Maganda rin yung kanyang engine brake. Nice. So napansin ko dito sa kanyang makina, smooth siya sa mga low RPM hanggang sa 7,000 RPM. Napakaganda ng response ng makina. Pag binigla mo yung silinyador, bibigla din yung takbo. Kasi sa motor yung MT, mabait naman yung makina nun. Hindi siya yung parang jerky yung makina. Ito medyo pag binibigla-bigla mo, ang bumibigla-bigla din yung andar. Ang lakas ng kapit ng lining niya. Biritin natin konti. Ayun, pag pumapalo ng 8,000 RPM, nanginginig yung mga fairings dito. Pero hindi naman maingay siya, parang may part lang na umiingay pag binibirit. Same na same ng naramdaman ko sa nung nag-test drive ako ng CBR 150 version 4. Ganun din yung pakiramdam ko dun sa motor na yun, yung naka-sleeper clutch. Ayun parang medyo may bumabibrate siya pag nasa 8 to 9,000 RPM pataas. So kapag nasa low RPM ka, 0 to 7,000 RPM, napaka-smooth. Pag gusto niyo lang mag-chill ride, andun yung maganda yung response ng engine, andun yung maganda yung smoothness ng engine niya. Pero kapag nasa 8,000 RPM na kayo pataas, ayun, medyo lumalakas yung vibrate ng konti. Ramdam nyo dito sa handlebar. Tsaka dito maririnig nyo rin yung parang fairings dyan. Hindi ko alam kung saan part dito may ingay, pero hindi naman siya ganun kalakas. Yung iba kasi nagamit ko na mga naked bike, 150cc din,
tsaka sport bike. Sa low RPM, mas malakas yung vibrate nila compare dito. Ito sa low RPM, napaka-smooth niya. Kaso, kapag nag-high RPM na tayo, dito naman siya bumabibrate. Sa MT-15 ko kasi, sa low RPM, mas smooth itong CB. Sa high RPM naman, mas smooth naman yung MT ko. Dito biglang nagbabibrate pag binibirit Yung sa MT ko, hindi. Parang kung babibrate man siya, konti lang. Pero malakas yung hatak niya. Gaya nga nasabi ko kanina, pag ganun-ganon, yun lang yung ano. Pag ginaganon-ganon kasi linyador, sumusunod yung motor. Aggressive yung makina niya. Ready natin mga 10,000 RPM. Ayun, vibrate na talaga. Pero hindi naman siya yung tipong sobrang vibrate naman na nakakaasar. Ito hindi naman. Kumbaga sa akin, i-compare ko lang dun sa mga nagamit ko na 150cc din na manual. Pero overall, kahit sa high RPM, okay pa din siya. Kumbaga mas ma-vibrate lang siya dun sa mga nagamit ko. At saka maganda siya yung overtake Malakas yung hatak niya ha. Ganito na ganito yung pakiramdam sa makina nung nag-test drive ako ng CBR 150 yung version 4, yung sport bike mga pare ko. Ganito na ganito yung pakiramdam ko sa makina. Dito naman sa riding posture, 100% ito yung dahilan kung bakit niya bibilin yung motor na to. Napakaganda po ng riding posture niya. Parang i-design itong motor na to for long ride. Sobrang komportable. Upright yung position ko, yung upper body ko upright, napakataas ng handlebar. Grabe, parang ito yung ADV ng mga manual. Ganun po kakomportable ito. Tapos yung sa may paahan ko, hindi siya aggressive. Kumbaga parang nakaposisyon yung paa ko, parang sa mga scooter lang din. Sa MT ko kasi, halos tapat ng puwetan ko na yung paahan ko, kaya medyo parang nakashifter ka yung pakiramdam, ganun. Pero dito hindi. Naka-design yung sitting position nito for talaga, komportable, pang long ride. Talagang adventure bike Kapag meron kayo nitong ganitong bike, talagang adventure. Sobrang may enjoy nyo yung pupuntahan nyo. Tulad nito, andito ngayon ako sa bundok. Parang na-enjoy ko yung lugar. Sobrang chill lang ako mag-drive. Tapos ang smooth pa ng makina. Matesting naman natin yung kanyang engine performance sa uphill. Lulusong tayo ng konti, tapos mag-u-turn tayo. Pabalik, try natin biritin ng konti yung makina. So try natin biritin. Try naman natin pabalik yung kanyang driving experience. Kahit paahon Trisera. Mahato siya kahit paahon. Malakas talaga yung hatak niya. Malakas yung hatak ng makina. Masarap siya dalhin kapag mag-shift lang kayo between 7,000 to 8,000 RPM. Pero kapag bibirito nyo ng sobra, mararamdaman nyo talaga yung sa handlebar, vibrate. Pero malakas yung hatak niya. Ang bilis siya kunin yung speed 90, 94. Wow, kayang-kaya. Ang ganda niya paahon. Parang siya. Parang ang lakas din ng torque niya Nice one. Ang bilis siya kunin ng speed. Nakakatuwa. School zone ata to Tara natin overtake ito sa sasakyan. Overall sayang wala. Overall performance ng motor na to, napakasarap i-drive. Gravity ba? Gravity. Basic lang siya i-overtake. Yung tipong parang hindi kayo mabibitin. Ganun yung pakiramdam sa kanya. Sa preno, napaka-responsive ng preno niya, lalo yung hulihan. Kaya kapag gagamit kayo nito, familiarize nyo muna yung preno, kasi makamamaya magulat kayo sa preno, malakas yung likod. Nakanisid kasi yung mga preno nito, original, maganda talaga. Yung unahan malakas din kasi naka dual piston caliper or 2 piston caliper. Responsive yung kanyang unahan. Kaya familiar nyo muna yung motor bago kayo magbirit-birit talaga, kasi makamamaya magulat kayo sa preno, lakas pala. Sa paahon panalo din
Sa upuan naman niya, medyo may pagkahawig ng upuan nito ng CB150R, yung naked ng Honda dati. Medyo may similarity sila sa pakiramdam, sa kwetan nyo. So ang napansin ko talaga dito sa motor na to, maganda yung torque niya, sobrang responsive ng engine, maganda yung sitting posture, sitting position nyo, komportable. Pili ko kahit mag super long ride kayo, like pagudpud, hindi kayo magsasawa na i-drive itong motor na to. Tapos mabilis. Siguro ang nakikita ko nilang negative dito sa motor na to, yung kanyang vibration sa high RPM. Medyo naninibago lang ako. Tapos wala pa tong sleeper clutch eh. Sana inadapt na nila yung engine ng CBR version 4, yung may sleeper clutch para panalo pa rin. Correct nyo ako mga pare, pero pagkakaalam ko, same lang din to ng makina ng CBR version 4. May sleeper clutch lang yon. Ito kasi wala. Ito may mga RPM ko hanggang 8 lang. Doon yung may enjoy yung makina. Tsaka napansin ko kanina, yung buminit ako, kapag naka-sixta kayo, parang nawawala na yung vibrate niya. Ewan ko bakit. Pag nakakinta kayo, kwarta-kinta, tapos binirit yun ng mga 10,000 RPM, ramdam nyo yung vibrate. Pero kapag naka-sixta na kayo, tapos full throttle, parang nararamdaman ko na lelessen yung vibration niya. Ganun yung pakiramdam ko kanina eh. Hindi ko alam dahil ba sa mabilis yung takbo, malakas yung hangin, hindi ko nararamdaman yung vibration dito or what. Pero ganun yung pakiramdam. Tingnan nyo yung speed ko mga pare. Ang bilis umangat ng RPM ay ng speedometer. Nakaka-enjoy gamitin yung makina niya. Yung side mirror niya okay din. Para sa akin parang hindi ko na to papalitan. Maliban na lang kung may mag-i-sponsor, pero sa akin parang hindi ko na to papalitan kasi kita ko na rin naman yung nasa likod. Tapos nagustuhan ka pa dito yung kanyang panel. Kahit kanina ginamit ko tarik yung araw, kitang-kita mo pa rin yung info. Tapos kapag ganitong padilim na, sobrang ganda na dito ng view. Ang linaw na ng mga info, tapos may ilaw na siya. Basta ang ganda ng experience dito sa kanyang bandang harap. Tapos napakalalambot pa ng mga clutch. Parang naka-sleeper clutch pero hindi eh. Baka hontin na nyo. Tataas pa yung speed niyan. Sarap. Ganda talaga ng mga makina ng Honda. Sa ngayon mga pare ko, nagkakahalaga po ang Honda CB150X ng 173,900. Pero pwede pa naman po gumalaw yan ng konti, depende po sa mga dealers. So sa mga interesado po nitong Honda CB150X, kung gusto niyo po ng adventure style na bike na nasa 150cc category lang para mas matipid sa gas at pwede nyo sa ipang everyday use sa mga trabaho nyo or kahit man sa long rides, ay panalong panalo talaga itong Honda CB150X. So yun lang mga pare ko, salamat po sa panonood. Kita-kits po tayo sa ating next motorcycle review.